Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ang inyong favorite Vice President, si Bilasang Pusit Sara Tamilmil Duterte, kung saan mukhang may inaawitan po mga kababayan, no? After na never again daw sa Marcoses, mukhang babalik po siya sa kanyang original na kulay. Naku, maraming magagalit sa akin tong mga to. Maraming magagalit sa akin mga kababayan. No? At ganun din po, isasali natin dito ang inyong favorite na lapdog ni Bilasang Pusit. Yung tagahimod ng kanyang puwit na ngayon ay wanted ng lower house. So may maganda po kasing nangyari dyan sa K9 o lapdog ni Bilasang Pusit na si Harry Tamilmil Roque. Napakaganda po ng ginawa para sa kanya, no? Very exciting po. Nako, malamang matutuwa ang taong bayan dito, no? Matutuwa rin siguro si Harry Roque dito. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin ng regular sa ating video premiere at live stream. No? Hindi ko na po kayo maisa-isa. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa ating mumunting channel. Kahit papano po umaangat po ang ating subscribers. Ganon din po minsan-minsan nare-recommend ng YouTube ang ating mga iilang video. No? Maraming salamat po at kahit papano hindi po kayo bumibitiw ng inyong suporta sa Simply Talkies Vlog. At kung maaari, paki-subscribe nyo po yung ating second channel. No? Mag-upload din po tayo dyan ng isang video lang naman, isang araw. No? Pero yan po maiksi lang, no? Mga 30 minutes, 13 na ang pinakamataas na minuto niyan. Kasi nasa loob lang po tayo ng kotse habang tayo po ay nag-aantay ng pasahero. Okay, so again, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all, no? Ito po, mga ilang article lang ito pero mabilisan lang po tayo mga kababayan, no? Kasi meron pong article dito ang Politiko na ang kanilang headline ay Desperado na! Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences and open the gate. I-open kaya ni Mama Lenlen ninyo ang gate sa isang desperadong nangungulit na Bilasang Pusit. Desperado na. Sara Duterte meets with Leni Robredo in Naga. O, tingnan nyo nga naman, after how many years, no, na kinawawa ng kanyang ama, si Mama Lenlen ninyo, eto ngayon yung anak. Baka sinasabi nung anak, wala naman akong masamang sinabi kay Lenlen. Hindi ko naman siya ginago. That's what you think. Baka naman meron ng sakit na demensya si Bilasang Pusit. No? Bakit po siya nakipagkita kay Mama Lenlen? Nakipagkita nga lang ba? O baka may iba pang intensyon? Baka makikipag-amend, makikipag-ayos in behalf of her father. Nakita nyo kung siguro lahat naman kayo, no? Evident po kung paano po binaboy ng kampo ng kanyang ama ang Mama Lenlen ninyo. Parang ginawa lang pong palamuti si Leni Robredo nung siya ay VP ni Digong. O eto po sa balita ng Politiko ito. Pero gagamit din tayo ng isang article sa Rappler kasi may karagdagang ulat doon. Okay? Vice President Sara Pusit Duterte reportedly traveled to Naga City Friday to meet with her predecessor Leni Robredo in an apparent bid to seek the latter's support amid the challenges facing the Duterte. Siyempre nga naman,
Bakit ka pupunta doon kung wala kang intensyon? Ano ba intensyon niya? Kasi daw meron daw pong Peña Francia Festival sa Naga City. Bakit sa lahat naman ng festival, bakit sa Naga City pa? Yang Naga City, baluarte po ng mga dilawan yan. Yang Bicol Region, Region 5, baluarte ng mga dilaw. Bakit yan yan naisipan? O diba? Kasi bakit? Wala na eh. Tulad ng sinasabi ko sa LS ko, yung political capital ng mga Duterte, lalong-lalo na tong pusit na ito, is to the negative. Oo, below na po sila. Nasa abyss na sila. Ngayon, manghihingi siya ulit ng suporta sa totoo niyang kulay. Ano ba totoo niyang kulay? O ayan, o. Kita nyo yan? O, remember that? Remember that? Dilaw. Diba? O, ugaling dilaw. Mas masahol pa sa ugali ng dilaw. O, mamaya, wala ba siyang sinabing masama kay Lenlen? Mamaya, malalaman ninyo. Ito po ay two-face na ito. Hahanap ng kakampi yan. The question is, will the Dilawans, the supporters of Dilawans or the Pinks, will accept her? Oh, yan. Politico learned that Duterte arrived at the Bicol International Airport past 6 a.m. She then traveled by land to Naga City, Robredo's Belwick. Biruin nyo yan, ano? 400 bodyguards. Ilang kayang bodyguards ang kasama niya dyan? Diba? An scooper, said Robredo, initially, sabi ng scooper ng politiko, malakas makichismis itong politiko, turned down the offer to meet with Duterte, supposedly saying it wasn't part of her schedule. O nga naman, kung lilitaw ka lang doon ng walang abiso, ba't kita papansinin? Hindi ka kasama sa schedule ko, busy rin ako, di ba? The Vice President, however, ito yung nahulaan nyo kanina sa LS, persistent siya, nangulit siya. O, kung ang intention niya lang pala ay aaten doon sa Peña Francia Festival, mamaya makikita nyo sa Rappler, yung sinasabi ko, hindi siya magiging makulit, hindi siya persistent, hindi niya, ano yung parang yung bata, nay, ganon, nangungulit, paulit-ulit. Pwede ba makipagkita? Ngayon na. Pwede ba makipagkita? Ngayon na. Parang nangungutang. Ngayon na. Gustong mangutang. Was persistent, reportedly even going to Robredo's home. Correct! Kung wala siyang intensyon na makipagkita kay Robredo, hindi niya gagawin eh. Mamay malalaman niyo. Unahin lang natin ito. Duterte's persistence paid off and she allegedly succeeded in having a face-to-face meeting with Robredo at around 2:40 p.m. Their chat was said to be lasted for about an hour. The reported meeting of Duterte and Robredo supposedly caused an uproar among Liberal Party stalwarts who were incensed that their former standard bearer would meet with the Vice President. Galit na galit yung mga kasamang kakampi ng Liberal Party ni Robredo. No? Baka mapagalitan si Robredo dyan. Diba? Ngayon daw po dyan, in-endorse daw po ng LP si Robredo bilang tatakbong mayor ng Naga. So wala na po. No? Yung nangungulit kay Mama Lenlen yun na tumakbo ng senador, wala na po. Out the window na yan. So, okay? So, dito, wag na natin basahin yan. Punta na tayo ng Rappler. Mas maganda dito sa Rappler eh. Okay? Sabi sa titulo ng Rappler, Sara Duterte, after breakup with Marcos, Sara Duterte meets with Leni Robredo in Naga. Tignan ninyo, no? Inayawan ng Marcos. Ngayon, tatakbo doon sa grupo at mismo doon sa taong binalahura nila nung panahon ng tatay niya. Bago tayo pumunta doon sa sinabi niya kay Mama Lenlen ninyo nung time na namamayagpag sila sa pwesto.
Ha? Ito dito sa Rappler, inangat si Leni Robredo. Doon sa politiko, ibinaba si Tamilmil. Bakit? The word persistent eh. Nangulit nang nangulit. Kung ang intention mo lang ay umattend dyan sa festival ng Peña Francia, tama ba? Ha? O tama naman, Peña Francia. Ha? Festival sa Naga. Hindi mo kakausapin si Leni. Hindi ka mangungulit na makipagkita sa kanya. After that na sinabi mo. Mamaya babasahin natin yung sinabi niya. Ha? Ito po. BP Leni is accustomed. Inangat dito kasi Rappler eh. Makadilaw to eh. BP Leni is accustomed to being a gracious host. Especially for visitors to Naga during Peña Francia. She welcomed BP Sara as a good host. After, sabi ng politiko based on their chismosong palaka, na nangulit si Pusit. Siyempre, ayaw naman sigurong ipahiya ni Leni. Mabait naman siguro si Mama Lenlen ninyo. Ayan. Ang sabi pa dito, but the visit was not because Duterte was seeking Robredo's support as she grapples with political turmoil. Maniwala naman ako sa inyo. While she was in Naga City for the Peña Francia Festival, BP Pusit Duterte took the opportunity to visit me at my home. Our conversation was personal, not political. I don't believe it. Ayan din po ang ineko nung dating spokesperson ni Lenlen, si Barry Gutierrez. Sabi niya, dinalaw ni BP Sara, BP Sara na, BP Sara si former BP Leni sa bahay. Personal lang usapan at hindi political. Talaga naman. Sabi pa ni Gutierrez, BP Leni is accustomed to being a gracious host, especially for visitors to Naga during Peña Francia. She welcomed BP Sara as a good host. Mukhang may dito. Mukhang si Barry Gutierrez. Kinakampihan niya na si Sara ngayon. Pero anong sabi ng politiko? Yung mga ibang LP stalwart, hindi masaya. No? Okay? Ito po ang sabi dito sa baba. So, pinasabi ng Rappler, dahil nga mabait si Leni, ayaw niyang mamahiya, hindi tulad ni Pusit na namamahiya, pinagbigyan si Tamilmil. After ng pangungulit niya, ayun ang sabi ng politiko. Ano ba yung sinabi ni Pusit kay Mama Lenlen ninyo during the time na yung namamayagpag ang tatay niya? Ito po ang sabi dito. Prior to that kasi, ito daw, naimbitahan daw si Pusit ng isang kaibigan. Okay? Sabi dito, she was invited by a Bicolano friend to attend the centennial anniversary mass of the canonical coronation of Our Lady of Peña Francia on September 20. The same friend also arranged a casual meeting with former Vice President Robredo. Ayan, di ba? Nakimas-mas daw siya doon. Siyempre, inaawitan, pinapakita mga Bicolanos kasi mga dilaw yan. Inaawitan yan. Tanong, i-endorso ka ba ni Guanzon? Kakampihan ka ba ni Guanzon? Yun yan. Tignan natin, mga kababayan. Noong 2019, ano ang sinabi niya kay Robredo? Di ba? After 5 years, parang ang bilis ng panahon. Kalimutan na lang natin yun, BP Leni. Magtulungan na tayo. Kampihan mo na ako para sa 2028 gawin kitang BP ko. Baka yun ang usapan nila, 'di ba? Beso na sila. 2019 ang sabi niya kay Leni. In 2019, Sara Duterte called Robredo a fake BP as Marcos Jr. contested the result of the 2016 elections. The Supreme Court later upheld Robredo's, fake BP daw siya. Ano pa idagdag natin dito sa politiko, Sabi niya pa dito, her honesty has been questioned since day one of her term as Vice President. She is not called fake BP for no reason. She has tried to copy her late husband but has failed at every turn. She is facing an electoral process for massive fraud during the 2016 election. Pero sabi ng Rappler, kinatigan naman daw ng korte
yung kanyang yung pagka-BP niya ni Robredo. Pero ang sabi ni Tamilmil, fake BP ka. 'Di ba? Ano ngayon? Bakit mo kinausap si Leni Robredo after you said that? So, sinong may paninindigan? Walang isang salita, mga kababayan. Walang isang salita. Ito, papanood ko sa inyo, ha? Ito po, mga kababayan, tignan natin ito. 1 minute ito, courtesy of Benji Contreras, ha? Tignan ninyo kung paano walang isang salita ang pusit na ito. Tignan nyo, manloloko lang, sinungaling. Tulad nung ginajaming niya lang, hoy mga pinks, mga dilaw, ginajaming lang kayo ni Sara Duterte. After na makuha na ang loob ninyo, bibitawan din kayo niyan. Manggagamit yan. Walang isang salita yan. Pakinggan nyo ito. Pag pumayag kayo dito, pare-pareho lang kayo. Mga tanga. Ha? Tingnan nyo ang ginawa niya dito at ginawa niya ngayon sa Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan ninyo. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman. Isang termino na senador. Importante sa lahat, sa ating lahat yun. Sa akin naman, nakikiusap ako na pag bumoto tayo, Bongbong Sara. Pag pumili tayo, Bongbong Sara. Kasi lahat ng transararan, magagawa ko lang ang aking trabaho na vice presidente kung siya ang ating Pangulo. Magagawa ko ang lahat ng gusto ng trabahong Duterte kung si Bongbong Marcos ang ating Pangulo. Ayan po. Maliwanag. Sinabi niya sa crowd. Makinig kayo, mga dilawan at pinks. Kung ano man ang pinag-usapan nila. Diba? Mama Lenlen, care to share. Sabi nyo, hindi pang politika. I doubt it. Tingnan nyo ang kasinungalingan niya. Magagawa lang daw niya ang trabaho niya kung si Bongbong Marcos ang Pangulo. Totoo ba yan? Nagre-request pa siya na pwede siyang gawing busy ng Pangulo. Paano niya tinraidor ang Pangulo ngayon? Never to Marcos daw. Hindi ka na pala pwedeng magtrabaho ngayon kasi ayaw mo na kay Pangulong Marcos eh. Ang masama, Pangulo pa rin si Marcos eh. Di ba? Kano ka-effective ngayon? Di ba? Kaya tandaan ninyo, nakukuha niyo yung punto ko? Walang isang salita. Walang prinsipyo. Nagbitaw ka ng masamang salita kay Leni, inakusa mo ng fake BP, ginagaya mo ang mister mo, masakit yun. Dinamay pa ang mister mo na wala namang kaalam-alam, na yumao na. Sumalangit nawa si Ginoong Jesse Robredo ng DILG. Di ba? Isipin ninyo mga kababayan. Isa siya sa mga nambaboy kay Leni, masakit ang sinabi niya, pero ngayon lapit-lapit ka kay Leni. Ayaw ka nga kitain pero nangungulit ka. Bakit ka nangungulit? Ano ang intention mo? Kung beso-beso lang? Hindi ako maniwala, mga kababayan. Bakit siya nangungulit? Sabi ng politiko very persistent siya. Nangungulit ka. Dahil sa kakakulit mo, pinagbigyan ka ni Leni. Ang sabi nga ni Barry Gutierrez, gracious kasi si Leni. Hindi na mamahiya, hindi tulad mo. Ingat kayo mga dilaw at pink, sinungaling to. Gagamitin lang kayo. Ititwist pa kayo. Kayo pa ang gagawing gago nito. Pag kinampihan nyo ito, maniwala akong coincidental lang yung pagpunta sa Peña Francia. Planado yan mga kababayan. Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi na may common friend sila. Wala po. Sabi nga ni Lenlen wala nga siya sa schedule pero sa kanya, planado yun. Meron siyang hihilingin. May hinihiling yan, may gusto yan. Hindi pupunta yan doon kung walang gusto, mga kababayan. Di ba?
Kayo po, anong masasabi ninyo? Kayong mga dilaw, ano, tatanggapin nyo ba to? Itong sinungaling na ito? Itong walang isang salita na ito? Itong walang prinsipyo? Itong mayabang na ito? Hambog? Walang pinag-aralan? Masisira kayo dito. Oo, sabi ko sa inyo, masisira kayo dito. Pagkakampihan to ni Mama Lenlen, i-endorse niya to, masisira si Mama Lenlen. Nasabi ko sa inyo. Diba? O kayo, ano masasabi nyo dyan? O, labas naman tayo dyan kay Pusik. Punta naman tayo dito sa tagahimod ng puet niya. Ha? Si Harry Talakitok Roque. Maalala nyo, di ba, pinakontempt siya. Pinapa-aresto siya. Sinerbahan siya ng warrant of arrest dun sa address niya. Wala po siya, hindi siya makita. Even dun sa mga bahay niya. Ngayon, sabi lang ng Inquirer, informant tells PMP of seeing Harry Roque as search continue. No, ito na i-vlog na natin ito. Nabilang nila na may mga tracker team na nagtatrack na sa kanya, no? Nakita siya sa CCTV kung ang alam na kung nasaan siya. Pero hindi mo na ilalabas ng ating mga kapulisan kung nasaan siya. Ang masakit pa nito, pinapa-show cause order na yung asawa niya na si Myla Roque na umattend sa hearing at daling yung mga kaukulang dokumento na hinihingi sa kanya. Ang tanong, a-attend ba yung misis niya? At ang sabi pa nga ni Roque, winasak daw po ng Quadcom ang relasyon nilang magpamilya. No? At the first place, ikaw ang nagwasak sa sarili mong pamilya, Roque. Dahil nalantad ka na isa kang huwad, isa kang sinungaling. Ngayon, hindi ka makadalo kasi may tinatago ka eh. Kung wala kang tinatago, ba't hindi ka mag-appear? Ba't hindi mo gayahin si Alice Gu? Di mo gayahin si Cassandra Ong, si Baterna, pumupunta doon. O, di ba? Bakit ikaw? Naduwag ka eh. Di ba? Hindi ka na rin makita sa mga rally sa EDSA, yung gumaganon. Nagtago ka na, di ba? Malakas ka lang sa vlog mo. Ang sabi mo, hindi ka papahuli. Di umakyat ka na lang ng bundok, Roque. Ang sabi mo naman, hindi ka wanted sa batas, wanted ka lang sa HOR. Ngayon, wala ka namang kaso eh. Ba't hindi ka magpatihuli? Hindi mo ibigay yung dokumentong hinahanap sa'yo na ikaw naman ang nagboluntaryo. Kasi po, dalawa lang yan. Either wala, o di kaya kung meron man, peke. Di ba? Kung hindi peke at totoo, mabubusisi siya. Di ba? Malalo pang mari-research yung dokumento na yun. Paano nagkaroon ng ganong kalaking halaga? In a span of short time, di ba? In a span of shorter time. Tama ba yun, Hattori? Di ba? Ngayon, ito po yung nakakatawa. Nakakawala ng stress. Kasi ayaw mong sumuko. Ha? Kaya sabi ni Marbil, gawang kita ng tracker team. No? Huwag mong antayin si General Torre ang maghanap sa bahay mo sa Baguio. Bubutasin ni Torre yan. Si Mr. Butas yun eh. Pasensya naman, General Torre. Yayarihin ka ni Torre. Bibigyan ka lang ng 6 hours. Pag hindi ka sumuko, mauubos ang pader ng bahay mo. Baka makita ka sa Mines View Park doon sa Baguio. Di ba sa Benguet yung bahay niya? Nandun pala siya sa Mines View, nagaganon ng ginto. Naghahanap ng ginto para mapakita niya marami siyang pera. Ito po ang ginawa dito. Nakakatuwa ito mga kababayan. Tignan nyo yan, larawan na yan. Wanted. Harry Roque. Pogo. Lawyer. Roque. Yari ka Akbayan Youth. Demanda mo yung Akbayan Youth. Ang laki mga kababayan Talagang ipinosti Loko-loko tong mga Akbayan Youth Ang laki ng poster, Harry Roque Wanted, Harry Roque, Pogo player, Pogo lawyer. Akala ko Pugo lawyer. Pogo pala. Roque, ginago ka ng Akbayan What can you say, dude? Akbayan Youth. Eto na Akbayan plasters
Wanted posters of Harry Roque in Quezon City urge him to surrender. Surrender na kasi, Roque. O, ito. O, hindi ako nagana yan, ha. Binasa ko lang, Roque. Akbayan Party youth members plastered wanted posters of former presidential spokesperson Harry Talakitok Roque along Kalayaan Plaza, Barangay Central, Quezon City on Friday. Dapat, i-poster nyo rin to dun sa law firm ni Roque sa Makati. Oy, Akbayan Youth, punta kayo doon. Plasteran nyo yung mga salamin nila. Wanted. Yung bahay niya sa Benguet, puntahan ninyo. Wanted. Pogo player. Ay, Pogo player. Pogo lawyer. Oh. Grabe, oh. They plastered the poster that said, Wanted, Harry Roque, Pogo lawyer around the market and distributed the poster to residents, tricycle drivers, and vendors in the area. Dapat, Akbayan Youth, naglagay na rin kayo ng reward money. Masabihin nyo, reward, 1,000 pesos for known whereabouts. May magkakanulo dyan, 1,000. Pang Jollibee na yan. Tarantado. Tingnan nyo yung larawan nitong mga to. Natatawa sila. May natatawa dito. Ito yata si mamang tricycle driver, yung nakasombrero. Mukhang natatawa siya. Ito, quote, payo namin kay Roque na lumabas na siya sa pinagtataguan niya at harapin ang House Committee. Hindi lang House of Representative ang tumutugi sa kanya, kundi mga mamayan din. Ayan ang sabi ni Meneses. Sino ba tong si Meneses na ito? Ito, si Kyle Meneses. Siya yung Akbayan Youth Secretary, Kyle Meneses. His roles and ties with Pogo industry are too obvious and blatant. Hindi na niya madadaan sa pagpapalusot at pagsisinungaling na dati niyang ginagawa para kay Duterte. Ay, nako, ang daming galit sa Duterte. Kaya, Sara Duterte, tama yung ginagawa mo. Awitan mo si Lenlen at mga dilaw. Baka sakaling bumalik sila sa'yo. Pero yung kakampi kay Duterte sa anumang national post, mayayari kayo. Oo. The group urged the people to help the authorities in tracking down Roque. We are calling on our citizens to join efforts to track down Harry Roque. Kung patuloy niyang susuwayin ng kanyang tungkulin sumunod sa sampina ng House Quad Committee, gagawin namin ang tungkulan namin bilang mamamayan na tumulong sa pagtugoy sa Pogo player. Ay, Pogo lawyer. Pogo player ako ng Pogo player eh. Pogo lawyer. O, ayan buti pa tong mga Akbayan Youth na to, may sense of citizens responsibility. Citizens arrest na po. Mga kababayan. Roque, yari ka sa Akbayan, pinlaster ang mukha mo. Wanted. Gusto niyo bang kantay natin yung kanta ni ni Bon Jovi? I'm wanted, dead or alive. Roque, wanted, Pogo lawyer. Ayun. Dapat may reward, Akbayan. Ontiveros, bigyan mo ng 1,000 yan, Reward, 1,000 pesos. Sa makakapagturo kung nasaan si Harry Roque. Roque, kawawa ka naman. Ano na, mga kababayan? Kayo ba? Agree ba kayo sa ginawa ng Akbayan? No? Na i-plaster yung mukha ni Harry Roque dyan sa Kalayaan, no? Sa lugar ng QC. Pumapayag ba kayo? Wala bang nilabag yung Akbayan Group tungkol sa ganyan? Kasi hindi naman po wanted si Roque ng batas. Wala siyang criminal liability. Ang meron siya, contempt po sa House of Representative. Pero hindi ko pa alam kung merong legality yan, Pero natutuwa po ako. Ang lakas mang asar ng Akbayan. Siguro alam nyo, naisip ko, kung walang ginawang poster ang pulis kay Kibuloy, si General Torre, di ba si General Torre naglabas ng wanted poster kay Kibuloy sa Davao? Siguro kung walang ilalabas na gano'n ng kapulisan, siguro itong Akbayan na ang kikilos.
Pupunta sila ng Davao, magpa-plaster sila, wanted, Kibuloy. Lahat po ng wanted. Oy, Akbayan, pati si Bantag, ilagay nyo. Di ba? Oy, ang galing ng Akbayan, ha? Ang tatapang, ha? Ayos. Mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? So, ano talaga ang real purpose? Bakit pumunta si Tamilmil at kausapin, si Tamilmil sa Naga at kausapin si Lenlen? Ako hindi po ako naniniwalang na imbitahan lang siya dyan sa Peña Francia Festival. Kasi sabi ng scooper ng politiko, ayaw nga ni Lenlen makipagkita sa kanya, pero pinipilit lang siya. O ang sabi ni Barry Gutierrez, evidente, dahil sa mabait siya, gracious si Lenlen, kaya pinaunlakan niya. Nangulit nang nangulit di ba? Makapalang muka talaga ni Tamilmil. At tiyak yan, hihingi ng tulong yan kay Lenny. Nagalit nga yung ibang LP stalwart pero mabait si Lenny, walang magagawa ninyo. Kayo po ng mga supporter ng mga ni Lenny, ng mga pinks and yellows, anong masasabi nyo dyan? Tatanggapin nyo ba? Kung ano man yung gustong gawin ni Tamilmil na hihingi ng suporta kay Lenny. At itong si Roque, pinaglaruan ng Akbayan. Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.